Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong samahan ako sa isang bagong kwento na tiyak na magpapainit, magpapakilig, at kukurot sa inyong mga damdamin? Sabi nila, hindi raw nabibili ng salapi ang kaligtasan at lalong hindi nababayaran ang katapatan. Madalas, kung sino pa ang walang-wala, siya pa ang handang magbigay ng lahat. Pero paano kung ang taong iyon ay may tinatagong lihim na mas malalim pa sa sugat ng iyong nakaraan? Halina't simulan natin ang kwento ni Kalasag at Dalisay sa Ang Anghel sa Putikan. Bumalagbag ang malakas na kulog, kasabay ng matatalim na kidlat na tila humihiwa sa madilim na kalangitan ng lungsod ng Haraya. Walang awa ang buhos ng ulan. Para itong mga karayom na tumutusok sa balat ng sinumang mangahas lumabas sa gabing ito. Sa gilid ng isang maputik na kalsada sa Baryo Payapa, nakatigil ang isang pulang sports car. Masyadong magara, masyadong makintab para sa lugar na ito na puno ng mga tagpi-tagping bahay at lubak-lubak na daan. Ang makina ng sasakyan ay umusok, tila sumuko na sa baha at putik na pumasok sa ilalim nito. Si Kalasag ay nakahinto sa di kalayuan, sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Basang-basa na ang suot niyang kupas na jacket. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang helmet, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, nakapako sa babaeng kakalabas lang ng pulang sasakyan. Alam niya ang galaw na iyon, hindi galaw ng isang naliligaw. Galaw iyon ng isang takot, pero nagmamatapang. Si Dalisay Villacorazon ay nakatayo sa gitna ng ulan. Ang mamahaling damit niya ay nalagyan na ng putik mula sa tumalsik na tubig ng mga dumadaang jeep kanina. Hawak niya ang kanyang telepono, pilit na naghahanap ng signal, pero wala. Ang mukha niya na sanay sa aircon at utos ng mga katulong ngayon ay puno ng inis at pangamba. Pinaandar ni Kalasag ang kanyang motor at dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng kanyang tambutso ay umalingaw-ngaw, dahilan para mapalingon si Dalisay. Nang makita ni Dalisay ang lalaking sakay ng motorsiklo, nakasuot ng helmet na luma, jacket na parang basahan, at bota na puno ng putik, agad siyang umatras. Ang tingin niya kay Kalasag ay parang tingin sa isang basurero. Itinaas ni Kalasag ang visor ng kanyang helmet. Ang mga mata niya ay kalmado, malalim, parang dagat na walang alon, pero may bagyo sa ilalim. "Miss," tawag ni Kalasag. Ang boses ay barito nung humahalo sa ingay ng ulan. "Delikado dito. Hindi aandar yang sasakyan mo. Baha sa unahan." Tiningnan siya ni Dalisay mula ulo hanggang paa. Ang kilay ng dalaga ay nagsalubong. "Who are you? Don't come near me." Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig, pero puno pa rin ng awtoridad. "I don't ride dirty motorcycles. Layuan mo ako kung ayaw mong tumawag ako ng pulis." Napabuntong hininga si Kalasag. Kung alam lang ng babaeng ito na mas delikado ang mga nakapaligid sa dilim kaysa sa kanya. "Wala kang signal, miss. At yang kotseng yan, patay na ang makina." Sagot ni Kalasag nang walang halong emosyon. "May mga tambay sa kanto. Hindi sila kasing bait ko." "Mabait? You look like a criminal." Asik ni Dalisay. Sabay talikod at pilit binubuksan ulit ang pinto ng kotse niya. Akmang aalis na sana si Kalasag. Sanay na siya sa panghahamak ng mga mayayaman. Nang biglang may tatlong lalaki ang lumabas mula sa anino ng mga puno. May hawak silang mga tubo at patalim. Hindi sila mga ordinaryong tambay. Ang paraan ng paghawak nila sa sandata ay may disiplina. Mga bayarangguns. "Uy boss, mukhang may jackpot tayo ngayong gabi," sabi ng isa sa mga lalaki habang papalapit kay Dalisay. Napasigaw si Dalisay nang hampasin ng isa ang bintana ng kanyang sasakyan. Basag ang salamin. "Ibigay mo ang bag, pati na rin yang kwintas mo," utos ng leader nila. Nanginig ang tuhod ni Dalisay. Sa buong buhay niya, protektado siya ng mga bodyguard at pader ng mansyon. Ngayon, wala siyang panangga.
Napatingin siya sa paligid, umaasang may tutulong. Pero ang tanging tao doon ay ang driver ng habal-habal na kani-kanina lang ay tinaboy niya. Bumaba si Kalasag sa motor. Hindi siya nagmamadali. Tinanggal niya ang kanyang helmet at dahan-dahang isinabit sa manibela. Umalis na kayo habang nakakapag-usap pa tayo ng maayos, sabi ni Kalasag. Ang boses niya ay mahina, pero may diin na nagpatigil sa tawanan ng mga masasamang loob. Aba, may hero! Sarkastikong sabi ng leader sabay sugod kay Kalasag. Hawak ang isang tubo. Pumikit si Dalisay. Inaasahang bubulagta na ang driver, pero iba ang nangyari. Sa isang iglap, umiwas si Kalasag. Parang hangin. Ang tubo ay humampas sa hangin. Aray! Nadulas ako! Sigaw ni Kalasag na parang tanga. Pero sa totoo lang, sinadya niyang sikuhin ang tagiliran ng kalaban sa paraang hindi halata. Bumagsak ang leader, namimilipit sa sakit. Sumugod ang dalawa pa. Si Kalasag ay gumalaw na parang lasing, pagiwang-giwang. Pero bawat hakbang ay kalkulado. Isang aksidenteng tapak sa paa ng isa at isang maswerteng tulak sa isa pa na nagpauntog sa kanila sa pinto ng kotse. Bog-aray. Sa loob ng wala pang isang minuto, nakahandusay ang tatlong lalaki sa putikan, umuungol sa sakit, habang si Kalasag ay nakatayo pa rin, nagpapagpag ng kamay na parabang nagtaboy lang ng lamok. Tumingin siya kay Dalisay at nagkamot ng ulo. Sabi ko sa'yo, miss, madulas ang daan. Sabi ni Kalasag na may halong pag-arte. Pero si Dalisay ay hindi na nakasagot. Ang takot, ang adrenaline, at ang lamig ng ulan ay nagsama-sama. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mundo ay umikot. Miss! Sinalo ni Kalasag ang katawan ni Dalisay bago pa ito bumagsak sa maruming tubig. Ang ulo ng dalaga ay napasandal sa dibdib ni Kalasag. Doon, sa liwanag ng kidlat, napansin ni Kalasag ang isang bagay na nakasabit sa leeg ni Dalisay. Isang kwintas na pilak na may palawit na kakaiba ang hugis. Isang agila na may hawak na susi. Nanlaki ang mga mata ni Kalasag. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Mas mabilis pa kaysa noong nakikipaglaban siya. Kilala niya ang simbolong iyon. Iyon ang hinahanap ng kanilang unit sa loob ng 3 taon. Ang nawawalang susi ng proyektong lihim. Hawak niya ngayon sa kanyang mga bisig hindi lang isang bilyonarya, kundi ang target ng kanyang misyon at ang susi sa kanyang kalayaan. Tinitigan niya ang maamong mukha ni Dalisay na walang malay. Ikaw! Bulong ni Kalasag sa hangin. Ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi ako makauwi. Bumungad kay Dalisay ang amoy na hindi niya kinasanayan. Hindi ito amoy ng mamahaling lavender na air freshener sa kanyang kwarto at lalong hindi amoy ng ospital. Amoy ito ng bawang na ginisa sa mantika, humahalo sa amoy ng tuyo at mainit na kape. Amoy ng umaga sa probinsya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay hindi ang chandelier na kristal, kundi ang bubong na yero na may ilang butas na tinapalan ng karton. Napabangon siya agad. Sumakit ang kanyang ulo. Nasaan ako? Bulong niya. Ang boses ay pauspa. Napatingin siya sa paligid. Nasa loob siya ng isang maliit na bahay. Ang sahig ay kawayan. Ang mga dingding ay gawa sa plywood na puno ng mga drawing ng bata. Malinis, maayos, pero halatang salat sa yaman. Napaigtad siya nang makarinig ng kaluskos mula sa maliit na kusina na halos 2 hakbang lang ang layo mula sa kinaroroonan niya. Nakatalikod ang isang lalaki. Nakasuot ito ng sando na puti at kupas na shorts. Kitang-kita ni Dalisay ang mga peklat sa likod nito, mga pilat na tila mapa ng isang madilim na nakaraan. Siya yung lalaki sa ulan, si Kalasag. Gising ka na pala, miss, sabi ni Kalasag nang hindi lumilingon, habang nagsasandok ng sinangag sa pinggan. Pasensya na, walang bacon at eggs dito. Tuyo at itlog lang ang meron.
Akmang magsasalita sana si Dalisay ng mataray, pero natigilan siya nang may maramdaman siyang maliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Kuya Kal, siya po ba yung prinsesa? Napatingin si Dalisay sa tabi niya isang batang babae. Marahil ay nasa 8 taong gulang. May mahabang buhok ito at maamong mukha. Pero ang mga mata nito, maputi at tila nakatingin sa malayo. Walang buhay, bulag. Naramdaman ni Dalisay ang kakaibang kirot sa dibdib. Siya na sanay sa karangyaan. Ngayon ay kaharap ang isang batang ang tanging yaman ay ang kuya nito. Hiraya, huwag mong istorbuhin ang bisita. Malumanay na saway ni Kalasag. Lumapit siya at inalalayan ang kapatid pabalik sa upuan. Iba ang boses niya kapag kausap ang bata. Malambing, puno ng pag-aaruga. Malayong malayo sa lalaking bumugbog ng 3 kriminal kagabi. Kuya, amoy strawberry siya at ang kinis ng kamay. Nakangiting sabi ni Hiraya. Prinsesa po ba kayo? Hindi nakasagot agad si Dalisay. Sa mundo ng negosyo, tinatawag siyang Dragon Lady o Ice Queen. Walang tumatawag sa kanya na prinsesa. Hindi ako prinsesa, sagot ni Dalisay. Medyo napaos ang boses. Ako si Ate Dali mo. Inilapag ni Kalasag ang plato ng sinangag at tuyo sa harap ni Dalisay. Kumain ka na. Alam kong hindi sanay ang sikmura mo sa ganito, pero kailangan mo ng laman. Utos ni Kalasag. Walang ma'am o miss. Pantay lang sila sa ilalim ng bubong na ito. Habang kumakain, si Dalisay na pilit ginagamit ang tinidor sa pagkain ng tuyo, pinagmasdan niya si Kalasag. Nakita niya kung paano nito himayin ang isda para sa kapatid para hindi matinik. Kailangan ko ng bodyguard, biglang sabi ni Dalisay. Diretsahan, natigil si Kalasag. Tumingin siya kay Dalisay. Mayaman ka, marami kang mababayaran na agency. Wala akong tiwala sa kanila. Mabilis na sagot ni Dalisay. Ang mga mata niya ay nagdilim. Ang mga taong binabayaran ko para protektahan ako, sila pa ang nagbukas ng pinto para sa mga gustong pumatay sa akin. Pero ikaw, ibang klase kang lumaban kagabi. At higit sa lahat, hindi ka nila kilala. Umiling si Kalasag. Hindi ako binebenta, Miss Villa Corazon. Gusto ko ng tahimik na buhay. Magtatanim ako ng palay, mag-aalaga ng manok. Tapos na ako sa gulo. Tumayo si Dalisay. Inilabas niya ang kanyang calling card, basa man at lukot. Pero nandoon pa rin ang gintong tatak ng kumpanya. Bibigyan kita ng sweldong hindi mo kikitain sa 10 buhay ng pagtatanim. Alok ni Dalisay. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas na tanggi ni Kalasag. Tiningnan ni Dalisay si Hiraya. Nakita niya ang pagkakataon. Ito ang lengguwahe ng negosyo. Hanapin ang kahinaan at ibigay ang solusyon. Ipapagamot ko siya, sabi ni Dalisay. Nakaturo kay Hiraya. May kakilala akong espesyalista sa Amerika. Cornea transplant, retina reconstruction. Kahit ano pa yan. Sagot ko lahat. Makakakita ulit ang kapatid mo. Natigilan si Kalasag. Nabitawan niya ang baso ng tubig. Ang matigas niyang anyo ay gumuho. Tumingin siya kay Hiraya na nakikinig lang. Walang kamuwang-muwang na siya ang pinag-uusapan. Ang need ni Kalasag ay ang kapakanan ng kapatid. Tinamaan ni Dalisay ang tanging bagay na hindi niya matatanggihan. Bago pa makasagot si Kalasag, narinig nila ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Sunod-sunod na busina. Dumungaw si Kalasag sa bintana. Nandito na ang sundo mo. Lumabas sila ng bahay. 3 itim na SUV ang nakaparada sa makitid na kalsada ng baryo, halos sakupin ang buong daan. Agad na bumaba ang isang babaeng naka-shades at mamahaling damit. Si Marikit Salazar, ang pinsan ni Dalisay. Oh my God! Insan! Sigaw ni Marikit. Sabay takbo at yakap kay Dalisay. Amoy na amoy ni Dalisay ang matapang na pabango nito. Diyos ko, nag-alala ako ng sobra. Nabalitaan ko ang nangyari sa kotse mo. Are you okay?
Sinaktan ka ba ng hampas lupang to? Tinuro ni Marikit si Kalasag na may pandidiri. Tinulungan niya ako, Marikit. Malamig na sagot ni Dalisay. Kumalas siya sa yakap. Siya na ang bagong head ng security ko. Nanlaki ang mata ni Marikit. Tiningnan niya si Kalasag at sa isang iglap, nagbago ang timpla ng mukha nito. Mula sa pandidiri ay naging kalkulado. Well, kung yan ang gusto mo, sabi ni Marikit na pilit ang nangiti. Halika na. Ipinadala ni tita ang paborito mong sasakyan para ihatid ka pauwi. Manang ginhawa is waiting for you with soup. Binuksan ng driver ang pinto ng gitnang SUV. Hahakbang na sana si Dalisay papasok. Pero biglang hinawakan ni Kalasag ang braso niya. Mahigpit. Teka, bulong ni Kalasag. Ang mga mata niya ay nakapako sa driver ng SUV. Nakita niya ang pawis sa noo nito kahit naka-aircon. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito sa manibela. At narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang mahinang tik-tik-tik mula sa ilalim ng upuan. Bitawan mo ako, angal ni Dalisay. Dapa, sigaw ni Kalasag. Sa halip na bitawan, hinila ni Kalasag si Dalisay palayo sa sasakyan at dinaganan ito sa lupa. Bugsh! Sumabog ang SUV. Ang itim na usok at apoy ay lumamon sa sasakyan na dapat ay sasakyan ni Dalisay. Ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik ng mga bubog at bakal sa paligid. Nagtilian ang mga kapitbahay. Nakatulala si Dalisay habang nakadagan sa kanya si Kalasag. Ang init ng apoy ay ramdam niya sa kanyang mukha. Kung sumakay siya doon, kung hindi siya pinigilan ni Kalasag, abo na sana siya ngayon. Dahan-dahang inangat ni Kalasag ang ulo niya. May dugo sa noo ang binata dahil sa tumalsik na bato. Pero buhay sila. Tumingin si Kalasag sa mga mata ni Dalisay. Ang tingin na nagsasabing, naniniwala ka na ba sa akin? Sa di kalayuan, nakatayo si Marikit. Hindi ito natumba. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kalasag ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Napangiti si Marikit. Isang mabilis at demonyong namangiti bago ito muling umakto na natatakot. Tinanggap na ni Kalasag ang trabaho, hindi para sa pera, kundi dahil nagsimula na ang gera. Sa isang madilim na opisina, sa tuktok ng Asuncion Tower, basag ang katahimikan dahil sa kalansing ng yelo sa baso ng whiskey. Nakaupo sa kanyang swivel chair si Don Buwaya Asuncion, isang senador na mas kilala sa pagpapatahimik ng kalaban kaysa sa paggawa ng batas. Sa harap niya, nanggagalaiti si Marikit. Halos mapunit ang mamahaling panyo na hawak nito. Buhay siya, tito. Buhay si Dalisay. Sigaw ni Marikit. Ang tangang driver na yon. Sinira niya ang plano. Dapat abo na ang pinsan ko ngayon. Huminga ng malalim si Don Buwaya. Kalmado lang siya. Parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Huminahon ka, Marikit. Sagot ng matanda. Ang boses ay parang gravel na gumagaralgal. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Villa Corazon ay hindi minamadali. Sayang ang bomba, oo. Pero ngayon, alam na natin na may bantay siya. Isang hampas lupa lang yon, irap ni Marikit. Pinulot lang niya sa kalsada. Huwag mong maliitin ang mga asong kalye, Hija. Minsan, sila pa ang mas matapang kumagat. Babala ni Don Buwaya. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang syudad na gusto niyang angkinin. Kailangan nating alamin kung sino ang lalaking yon. At habang ginagawa ko yon, ituloy mo ang pagpapanggap. Maging mabuting pinsan ka. Hayaan mong si Manang Ginhawa ang tumapos sa trabaho sa loob. Samantala, sa mansyon ng mga Villa Corazon, hindi mapakali si Kalasag. Suot niya ang isang itim na suit na ibinigay ng sekretarya ni Dalisay. Masikip ito sa balikat, halatang hindi sanay sa katawan niyang hubog, sa hirap at pagsasanay militar. Pero ang suot niyang sapatos, ito pa rin ang luma niyang combat boots
na pinalamutian lang ng kaunting shoe polish. Naglalakad siya sa pasilyo, pero hindi lang siya nagbabantay. Bawat hakbang, bawat hawak sa pader, may iniiwan siyang maliliit na listening device na kasing liit ng butones. Kailangan niyang malaman kung sino ang traidor. At sa laki ng bahay na ito, kahit sino ay pwedeng maging suspect. Kinagabihan, may charity gala na dinaluhan si Dalisay. Bilang bagong head of security, nakabuntot si Kalasag. Ang ballroom ay puno ng mga taong nagtatawanan, umiinom ng champagne at nagyayabangan ng mga alahas. Si Dalisay, nakasuot ng pulang gown, ay agaw pansin. Pero kitang-kita ni Kalasag ang pagod sa mata nito. Ang nangiti ni Dalisay ay hindi umaabot sa mata. Lumapit ang isang matabang lalaki, si Mr. Chua, isang business partner na matagal nang may pagnanasa kay Dalisay. "Dalisay, my dear." Bati nito, sabay hawak sa biwang ni Dalisay. Masyadong mahigpit, masyadong mababa. "Mr. Chua, please!" Pilit ng ngiti ni Dalisay, sinusubukang umiwas. "Huwag ka nang pakipot. Alam nating lahat na kailangan mo ng investor matapos ang iskandalo sa kumpanya nyo." Bulong ni Mr. Chua, lalong hinapit si Dalisay palapit sa kanya. Amoy alak ang hininga nito. Akmang magsasalita pa sana si Dalisay nang biglang may humawak sa pulsuhan ni Mr. Chua. Isang kamay na magaspang pero matatag. Si Kalasag. "Excuse me, sir," magalang na sabi ni Kalasag. Pero ang higpit ng hawak niya sa pulso ng lalaki ay tumama sa isang pressure point. Nanlaki ang mata ni Mr. Chua. Namutla siya. Ang sakit ay parang kuryenteng umakyat sa buong braso niya. Pero sa paningin ng iba, parang simpleng hawak lang ito. "Aaray! Bitawan mo ako!" Impit na sigaw ni Mr. Chua. "Pasensya na po," sabi ni Kalasag, sabay bitaw na parang walang nangyari. "May tawag po si Ma'am Dalisay. Emergency meeting." Mabilis na inakay ni Kalasag si Dalisay palayo. Nang makalayo sila, napahawak si Dalisay sa braso ni Kalasag. Nanginginig pa rin siya. "Salamat," bulong ni Dalisay. Ito ang unang beses na nagpasalamat siya ng totoo. "Trabaho ko yun," tipid na sagot ni Kalasag. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang balikan ang lalaking yun at baliin ang daliri. Pag-uwi sa mansyon, pagod na pagod si Dalisay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Sumunod si Kalasag hanggang sa pinto. "I check ko muna ang kwarto bago ka pumasok," sabi niya. SOP, Standard Operating Procedure, niya ito. Pagkatapos masigurong walang tao, pumasok si Dalisay at umupo sa kama. Maya-maya pa, kumatok ang pinto. Pumasok si Manang Ginhawa. Ang matanda ay may dalang tray na may isang baso ng mainit na gatas. Ang mukha nito ay punong-puno ng pag-aalala. "Hija, uminom ka muna," malamig na sabi ni Manang. "Pampatulog ito. Napagod ka masyado kanina." Kinuha ni Dalisay ang gatas. "Salamat, Manang. Ikaw lang talaga ang nagmamalasakit sa akin." Nakatayo si Kalasag sa may pinto, pinapanood ang eksena. Tinitigan niya ang gatas. Mainit, umuusok. Pero may kakaiba. Ang amoy. Sa ilalim ng amoy ng gatas at vanilla, may naamyahan siyang pamilyar. Amoy ng mapait na almendras, bitter almonds, cyanide o arsenic, isang uri ng lason na madalas gamitin ng mga assassin na nakalaban niya noon sa gubat. Itinaas ni Dalisay ang baso. Idinikit sa kanyang labi. "Inumin mo na, anak, para mahimbing ang tulog mo," nakangiting udyok ni Manang Ginhawa. Kibot ng kalamnan. Instinct. Mabilis pa sa 4:00, humakbang si Kalasag palapit. "Ma'am, may ipis," sigaw niya. Hinampas ni Kalasag ang kamay ni Dalisay. Kunwari ay pinupukpok ang insekto, dahilan para tumalsik ang baso. Crash! Basag ang baso sa sahig. Ang gatas ay kumalat sa mamahaling carpet. "Ano ba?" sigaw ni Dalisay. Gulat na gulat. "Nabibaliw ka na ba?" Pero hindi nakatingin si Kalasag kay Dalisay. Nakatingin siya kay Manang Ginhawa. At sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang maamong mukha ng isang yaya ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Pinalitan ito ng isang matalim at madilim na tingin. Isang tingin ng pagkasuklam. Sayang. Bulong ni Manang ginhawa, mahina na halos hindi marinig. Anong sabi mo, Manang? Tanong ni Dalisay. Bumalik agad ang nangiti ng matanda. Ang sabi ko, sayang ang gatas. Lilinisin ko na lang, Hija. Pasensya na sa bodyguard mo. Mukhang nerbyoso. Lumuhod si Manang para pulutin ang bubog. Habang nakayuko, nagtama ang paningin nila ni Kalasag. Isang tahimik na gera ang nagsimula sa pagitan ng bodyguard at ng yaya. Alam ni Kalasag, alam niyang alam ni Manang na alam niya. Ang mansyon na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang patibong. Madilim ang langit sa ibabaw ng Isla de Calinaw. Ang dagat na kanina ay payapa, ngayon ay nagngangalit na. Nasa loob ako ng isang lumang rest house sa itaas ng bangin. Ito dapat ang site inspection ko para sa bagong resort project, pero naging bangungot ang lahat. Nasira ang makina ng speedboat namin at walang signal ang satellite phone. Kami lang dalawa ng bodyguard kong si Kalasag ang na-stranded dito habang humahampas ang bagyong Orduha. Ginaw na ginaw ako. Ang basang damit ko ay dumidikit sa balat. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Mula pagkabata, takot ako sa kulog. Naalala ko kasi, yung gabi na namatay ang parents ko sa aksidente. Umuulan noon ng malakas, sobrang lakas. Bogsh! Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Napasigaw ako at napaupo. Sa isang sulok, tinatakpan ng aking mga tainga. Pumikit ako ng mariin, hinihintay ang paglipas ng takot. Pero sa halip na lamig, nakaramdam ako ng init. May pumatong sa balikat ko. Isang makapal at tuyong jacket. Pagdilat ko, nasa harapan ko si Kalasag. Wala siyang suot pang itaas dahil ibinalot niya sa akin ang kanyang jacket at ang natitirang tuyong kumot na nahanap niya. Ang katawan niya, na puno ng peklat, ay naiilawan lang ng apoy na ginawa niya sa fireplace. Huwag kang matakot, bulong niya. Ang boses niya ay hindi garalgal, tulad ng kulog. Ito ay malumanay, parang hele. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Tinitigan ko siya. Sa liwanag ng apoy nakita ko ang ibang mukha ni Kalasag. Wala na ang tigasin at brusko na bodyguard. Ang nakikita ko ay isang lalaking nag-aalala. Isang lalaking handang ibigay ang huling tuyong damit niya para lang hindi ako lamigin. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko, halos pabulong. Trabaho lang naman to, di ba? Pwede mo akong pabayaan dito at iligtas ang sarili mo. Umupo siya sa tabi ko, hindi masyadong malapit para bigyan ako ng espasyo, pero sapat para maramdaman ko ang init niya. Kumuha siya ng isang stick at inayos ang apoy. Sa tingin mo ba, pera lang ang habol ko sa'yo, Miss Dalisay? Sagot niya nang hindi tumitingin. May mga bagay sa mundo na hindi nababayaran. Tulad ng buhay. Tulad ng pangako. Pangako? Nagtaka ako. Kanino? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot na hindi ko maintindihan. Sa sarili ko. Na sa pagkakataong ito, wala nang mamamatay sa watch ko. Natahimik kami pareho. Sa labas, humahagupit ang hangin. Sa loob, parang tumigil ang oras. Biglang kumulog ulit. Mas malakas. Napapikit ako at napakapit sa braso niya nang hindi sadya. Ang tigas ng braso niya. Ramdam ko ang pulso niya. Mabilis pero kalmado. Hindi siya umiwas. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Ang gasupang ng palad niya ay kakaiba sa kinis ng mga lalaking nakilala ko sa party. Ito ang kamay na sanay sa hirap. Kamay na nakakapagbigay ng kapanatagan. Alam mo, basag niya sa katahimikan. Pangarap ko talagang magkaroon ng farm. Simpleng buhay lang.
Magtatanim ng kamote, mag-aalaga ng baboy. Walang baril, walang gulo. Ikaw, anong pangarap mo bukod sa pagpapayaman? Natigilan ako. Walang nagtatanong sa akin yan. Lahat sila. Tinatanong lang kung magkano ang stock market o kailan ang next merger. Gusto ko lang, napaluha ako. Gusto ko lang nang may maghihintay sa akin pag-uwi. Yung hindi tatanungin kung magkano ang kinita ko. Yung yayakapin lang ako kasi. Ako si Dalisay, hindi si CEO Villa Corazon. Dahan-dahang pinunasan ni Kalasag ang luha sa pisngi ko. Gamit ang hinlalaki niya, napakabigat ng tingin niya. Parang binabasa niya ang kaluluwa ko. Andito naman ako, bulong niya. Kahit wala kang pera, dalisay ka pa rin para sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko, mas malakas pa sa ulan. Tinitigan ko ang mga labi niya. Tinitigan niya rin ang sa akin. Unti-unti, lumapit ang mukha niya. Naamoy ko ang ulan at usok sa kanya. Pumikit ako. Handa na akong maramdaman ng bug, 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 bug. Isang malakas na ugong mula sa himpapawid ang bumasag sa sandaling iyon. Napadilat kami pareho. May helicopter sa labas. Pero hindi ito rescue chopper. Wala itong ilaw na pula at asul. Isang matinding searchlight ang tumama sa bintana ng rest house. Nakakasilaw. Sa isang iglap, nagbago si Kalasag. Nawala ang magsasakang nangangarap. Bumalik ang sundalo. Mabilis pa sa kidlat, tinulak niya ako padapa sa sahig at sinipa ang apoy para mamatay ito. Nagdilim ang paligid. Dapa, huwag kang gagalaw. Utos niya. Ang boses ay matalim at puno ng otoridad. Gumapang siya papunta sa kanyang bag na basa at sa dilim, narinig ko ang isang tunog na nagpatindig ng balahibo ko. Click-clack. Tunog ng pagkasa ng baril. Nanlaki ang mata ko. Saan galing ang baril na yon? Bodyguard siya? Oo, pero ang baril na hawak niya ay hindi ordinaryong pistol. Malaki ito at parang sanay na sanay siyang hawakan ito. Kalasag, nanginginig kong tawag. Sino ka ba talaga? Lumingon siya sa akin. Ang mukha niya ay halos hindi ko na makilala. Sa sobrang seryoso. Wala na ang init. Puro lamig na lang ng bakal. Mamaya na ang tanong, sabi niya. Dahil kung hindi tayo aalis ngayon, dito tayo mamamatay. Kalasag BL. Kuti. Bumagsak ang pinto ng rest house matapos sipain ng kung sino mula sa labas. Agad na pinuno ng usok mula sa smoke grenade ang buong sala. Hinila ko si Dalisay papunta sa likod ng sofa. Nanginginig siya. Ang mga kuko niya ay bumaon sa braso ko. Takpan mo ang ilong at bibig mo. Bulong ko. Wala nang oras para magpaliwanag. Wala nang oras para maging driver. Ito ang mundo ko. Mula sa usok, aninag ko ang dalawang figura. Naka-tactical gear. May night vision goggles. Hindi ito mga ordinaryong goons ni Don Buaya. Mga professional ito. Clear right! Sigaw ng isa. Clear left! Sagot ng isa. Hinugot ko ang combat knife sa tagong bulsa ng bota ko. Inilagay ko ang daliri ko sa labi. Senyales kay Dalisay na huwag gumawa ng ingay. Kumuha ako ng isang vase at inihagis ito sa kabilang sulok. Crash! Lumingon ang dalawang lalaki sa tunog. Contact! Sa segundong yon, kumilos ako. Tumalon ako mula sa likod ng sofa. Mabilis, walang tunog. Sinunggaban ko ang leeg ng nasa kanan. Kirk! Isang mabilis na pihit. Bagsak. Ang kasama niya ay babaril na sana. Pero nasipa ko na ang kamay niya. Lumipad ang baril. Sinundan ko ng siko sa panga at tuhod sa sikmura. Walang sigaw, walang drama. Tulog agad. Tumingin si Dalisay sa akin. Nanlalaki ang mga mata. Nakita niya kung paano ko patumbahin ang dalawang armadong lalaki sa loob ng 3 segundo. Nakita niya ang soy sham, Grey Wolf, ang halimaw na matagal ko nang tinatago. Tara na. Sigaw ko sabay hila sa kanya patakbo sa likod bahay.
papasok sa gubat. Madulas ang daan, putik at bato. Ang ulan ay parang latigo sa balat namin. Sino sila? At paano mo nagawa yon? Sigaw ni Dalisay habang tumatakbo kami. Halos madapa na siya sa kanyang heels. Hindi ako sumagot. Binuhat ko siya, bridal style, dahil mabagal siya kung maglalakad. Tumakbo ako, suot-suot siya na parang wala siyang bigat. Sanay ako dito. Ilang beses ko na itong ginawa sa Mindanao habang may tama ng bala. Naririnig ko ang mga aso sa likuran. May K9 unit sila. Nakarating kami sa isang maliit na kuweba sa gilid ng bangin, natatakpan ng makapal na baging. Ibinaba ko si Dalisay sa tuyong parte. Dito ka lang, hingal ko. Isisecure ko ang perimeter. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Kalasag, nagdurugo ka. Turo niya sa braso ko. Daplis ng bala. Hindi ko naramdaman kanina dahil sa adrenaline. Mababaw lang to. Sabi ko sabay hubad ng basang jacket at iniwan sa tabi niya, kasama ang waterproof bag ko. Nariyan ang first aid kit at radyo. Kung hindi ako makabalik in 10 minutes, pindutin mo ang pulang button sa radyo. Darating ang extraction team. Tumalikod ako at lumabas ulit sa ulan. Kailangan kong iligaw ang mga aso. Scene break. 10 minuto ang nakalipas. Bumalik ako sa kuweba matapos ang 10 minuto. Tahimik na ang paligid. Ang 3 humahabol sa amin ay natutulog na nang mahimbing sa putikan. Hingal na hingal ako. Ang dugo sa braso ko ay humahalo sa ulan. Dalisay? Ayos na. Ligtas na ta. Natigilan ako. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng kuweba. Hawak niya ang flashlight. Pero hindi iyon nakatutok sa akin. Nakatutok ito sa kamay niya. Hawak niya ang isang brown envelope na nalaglag mula sa waterproof bag ko habang kinukuha niya ang first aid kit. Ang folder na may tatak na. Top secret, target, Dalisay Villacorazon. At sa loob nito, nagkalat sa sahig ang mga litrato niya. Litrato niya sa opisina, litrato niya sa bahay, litrato niya simula pa nung 1 taon. At ang mission order ko, infiltrate and protect asset. Priority level, Alpha. Unti-unting nagangat ng tingin si Dalisay. Ang takot sa mga mata niya kanina ay nawala. Napalitan ito ng isang emosyon na mas masakit tingnan kaysa sa baril na nakatutok sa akin. Pagkakanulo. Kalasag. Nanginginig ang boses niya, pero matalim. Ano ito? Lumunok ako. Tuyot ang lalamunan ko kahit umuulan. Dalisay, let me explain. Misyon, basa niya sa papel. Tumatawa ng mapait habang tumutulo ang luha. Kaya ka nandoon sa kalsada noong gabing nasira ang kotse ko? Kaya ka pumayag maging bodyguard? Kaya ka nagpanggap na mahirap? Lahat to. Trabaho lang. Oo, trabaho ito sa simula. Hakbang ko palapit. Pero Dalisay, maniwala ka. Huwag kang lumapit. Sigaw niya. Sabay bato sa akin ng folder. Nagliparan ang mga papel sa hangin. Akala ko totoo ka. Akala ko ikaw lang ang totoo sa mundong to. Yun pala. Isa ka ring kasinungalingan. Isa kang espiya. Iniligtas kita. Sigaw ko pabalik. Hindi ko na mapigilan ang emosyon. Kung wala ako, patay ka na. Sana nga namatay na lang ako. Hagulgol niya. Napaupo sa lupa. Kesa malaman kong pati ang taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, binabayaran ng pala para mahalin ako. Parang sinaksak ang dibdib ko. Mas masakit pa ito sa daplis ng bala sa braso ko. Gusto kong sabihin sa kanya na mali siya. Na hindi ako binayaran para mahalin siya. Binayaran ako para protektahan siya. Pero ang mahalin siya, libre yon. Kusa yon. Pero bago ko pa masabi, narinig ko ang tunog ng motor ng bangka sa ibaba. Ang extraction team ko. O baka mga kalaban. Tumingin ako kay Dalisay. Galit siya. Wasak. Umalis ka na.
sabi niya ng mahina, hindi makatingin sa akin. Umalis ka na bago ko makalimutan na iniligtas mo ako at ipapatay kita. Nakatayo lang ako doon, basang-basa, habang ang babaeng mahal ko ay itinataboy ako palayo. Ang misyon ay tagumpay. Ligtas siya. Pero ang puso ko, talo. Dalisay napakalaki ng mansyon na ito. Pero ngayon ko lang naramdaman kung gaano ito kasikip. Ang bawat sulok ay puno ng anino. Ang bawat eko ng yapak ko ay parang paalala na nag-iisa na lang ako. Isang linggo. Isang linggo na mula noong itinaboy ko si Kalasag sa isla. Bumalik ako sa trabaho para lunurin ang sarili ko sa meetings at pirmahan. Pero kahit doon, wala akong kakampi. Kanina lang sa boardroom, parang mga lobo na nakapaligid sa akin ang sarili kong mga kamag-anak. Nakaupo si Tito Buwaya sa dulo ng mesa, sa pwesto na dapat ay sa akin. Dalisay hija, sabi niya kanina. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang hinahaplos ang kanyang mamahaling relo. Masyado kang na-trauma sa nangyari sa isla. Ang sabi ng board, you are mentally unstable. Hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanya sa ganyang lagay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban. Pero nang tumingin ako sa paligid, nakita ko si Marikit. Nakangiti siya. Hawak ang dokumento na nagdedeklara ng indefinite leave ko. Magpahinga ka muna, insan. Bulong ni Marikit sa akin habang inaabot ang ballpen. Kami na ang bahala sa lahat. Enjoy your vacation. Wala akong nagawa. Pinirmahan ko ang papel. Ibinigay ko ang kumpanyang pinaghirapan ni Daddy. Bakit? Dahil ano pang silbi ng yaman kung ang pakiramdam ko ay patay na ako sa loob? Nandito ako ngayon sa security room ng mansyon. Ito ang kwartong bawal kong pasukin dati. Pero ngayon, dito ako dinala ng mga paa ko. Nakabukas ang mga monitor ng CCTV. Pinindot ko ang playback button. Petsa, 2 linggo ang nakaraan. Sa screen, nakita ko siya. Si Kalasag. Nakatayo siya sa gate habang umuulan. 3:00 ng madaling araw. Tulog na ang lahat, pero gising siya. Basang-basa pero hindi umaalis sa pwesto. Nakita ko sa video kung paano siya lumingon sa bintana ng kwarto ko. Panatag, mapagbantay. Napahagulgol ako. Totoo ang misyon niya, oo. Espiya siya. Pero ang paraan ng pagtayo niya dyan, ang paraan ng pagsalo niya sa akin nung nasa isla, pwede bang maging peke ang lahat ng yon? Kalasag, bulong ko sa hangin. Asan ka na? Kung nandito siya, hindi ako aapihin ni na Tito Buwaya. Kung nandito siya, may kakampi ako. Pero ako mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ako ang nagtaboy sa tanging tao na handang sumalo ng bala para sa akin. Tok! 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 Nagulat ako sa katok sa pinto. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Pasok! Sabi ko. Pilit pinapatatag ang boses. Bumukas ang pinto at iniluwa si Manang Ginhawa. Tulad ng dati, dala niya ang kanyang matamis na ngiti at isang tasa ng tsa. Anak! Malambing na tawag niya. Kanina pa kita hinahanap. Hating gabi na. Hindi ka pa kumakain. Lumapit siya at ipinatong ang tsaa sa mesa. Amoy chamomile. Nakaka-relax. Manang! Napabuntong hininga ako. Wala na. Kinuha na nila ang kumpanya. Wala na akong silbi. Hinawakan ni Manang ang balikat ko. Ang mga kamay niya ay mag-aspang pero mainit. Hinaplos niya ang buhok ko tulad ng ginagawa ni Mommy noong buhay pa siya. Hayaan mo na ang pera, Dalisay, sabi niya. Ang importante, ligtas ka at nandito ako. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan? Ako ang nagpalaki sa'yo. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Napatingin ako sa kanya. Sa mundong puno ng ahas, si Manang lang ang natitira. Salamat, Manang, sabi ko at kinuha ang tasa. Buti na lang nandyan ka. Ininom ko ang tsa, mainit. Gumuhit sa lalamunan ko. Ubusin mo yan para makatulog ka ng mahimbing. Pagkagising mo,
Tapos na ang lahat ng problema, sabi niya. Ibinaba ko ang tasa. 1 minuto, 2 minuto. Biglang umikot ang paningin ko. Ang mga monitor ng CCTV ay naging malabo. Ang sahig ay parang gumagalaw. Sinubukan kong tumayo, pero bumigay ang mga tuhod ko. Mama ng tawag ko. Nahihilo ako. Bumagsak ako sa upuan. Ang bigat ng talukap ng mata ko. Tumingin ako kay Manang Ginhawa, umaasang aalalayan niya ako. Pero hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya doon. Nakatingin sa akin habang unti-unti akong nanghihina. At doon ko nakita. Ang ngiti niya ay nagbago. Nawala ang init. Nawala ang pagmamahal. Ang natira ay isang malamig. At nakakatakot na nga na ngisi. Isang nga sa ngiti na parang nakita ko na dati. Sa mukha ni Marikit. Manang, bakit? Bulong ko. Ang dila ko ay manhid na. Lumapit siya sa mukha ko. Sobrang lapit. Alam mo, Dalisay, bulong niya, ang boses ay wala ng lambing. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Ang tagal kong nagtimpla ng gatas, naglaban ng damit mo, at nagkunwaring mahal kita. Habang ang tunay kong anak na si Marikit ay nagdurusa sa gilid. Nanlaki ang mata ko kahit gusto na nitong pumikit. Anak niya? Si Marikit? Matulog ka na, prinsesa, sabi niya nang may diin. Dahil pagising mo, wala ka ng kaharian at wala ng kalasag na sasagip sa iyo ngayon. Dumilim ang paningin ko. Ang huli kong narinig ay ang tawa ni Manang Ginhawa habang hinihila niya ako palabas ng kwarto. Wala na. Tapos na. Sana hindi ko na lang siya pinalayas. Kalasag, tulungan mo ako. Sa isang lumang bodega sa gilid ng pantalan, amoy kalawang at luma ang hangin. Ang tunog ng mga alon sa labas ay humahalo sa patak ng ulan sa bubong na yero. Nagising si Dalisay na nakatali ang mga kamay at paa sa isang silyang bakal. Masakit ang kanyang ulo. Malabo ang paningin, pero ang una niyang narinig ay hindi ang tunog ng dagat, kundi ang boses na kinalakihan niya. Gising na siya. Boses iyon ni Manang Ginhawa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dalisay. Sa ilalim ng isang pundil na bumbilya, nakatayo si Manang Ginhawa. Hindi ito nakauniporme ng yaya. Nakasuot ito ng elegating damit. Ang damit na regalo ni Dalisay sa kanya noong Pasko. Sa tabi niya, nakaupo si Marikit, humihitit ng sigarilyo, at si Don Buwaya na nagkakape habang nakatingin sa relo. Manang, garalgal na tawag ni Dalisay. Bakit? Bakit kasama mo sila? Tumawa si Marikit. Isang tawang puno ng pait. Oh, my dear cousin, hindi mo ba halata? Hindi ko kasama si Manang. Nanay ko siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dalisay. Ano? Lumapit si Manang Ginhawa kay Dalisay. Hinawakan niya ang baba ng dalaga ng mahigpit. Wala na ang lambing. Ang mga mata niya ay puno ng dekada ng galit. Ako ang nauna, Dalisay. Gigil na sabi ni Manang. Ako ang unang minahal ng ama mo. Pero nang makilala niya ang nanay mong mayaman, itinapon niya kami ni Marikit na parang basura. Ginawa niya akong katulong sa sarili kong bahay para lang makasama ko ang anak ko. Habang ikaw, lumaki kang prinsesa. Si Marikit lumaking nakatago sa anino mo. Kaya ko pinatay ang parents mo 10 taon na ang nakararaan. Sabat ni Don Buwaya habang nilalagay ang baril sa mesa. Isang simpleng brake failure sa sasakyan, pero matibay ka, Dalisay. Nabuhay ka pa. Kaya kinailangan namin ng plan B. Umiyak si Dalisay. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang taong nag-alaga. Sa kanya ay ang taong pinakakamumuhian pala ang pag-iral niya. Pirmahan mo ito. Utos ni Don Buwaya. Inilapag ang isang dokumento at ballpen sa hita ni Dalisay. Transfer of all assets to Marikit Salazar. Pagkatapos niyan, pwede ka nang magpahinga. Ayoko.
Matigas na sagot ni Dalisay. Patayin niyo na lang ako. Nagkatinginan si Marikit at Manang. "Eh di patayin," sabi ni Don Buwaya. Kinasa niya ang baril at itinutok sa noo ni Dalisay. Pumikit si Dalisay. Hinintay niya ang putok. Hinintay niya ang dilim. Naalala niya si Kalasag. "Sorry, Kalasag. Tama ka. Sana naniwala ako sa'yo." Tsuug. Hindi putok ng baril ang narinig nila, kundi isang mahinang tunog ng isang bagay na tumama sa bumbilya. Ziziri! Namulupot ang dilim sa buong bodega. "Sinong nandyan?" Sigaw ni Don Buwaya. "Buksan ang ilaw. Marikit ang flashlight." Nagkagulo sila. May narinig na kaluskos, mabilis, magaan ang tapak, hindi tao, kundi parang hangin. "Aray!" Sigaw ng isang goon sa dilim. Sinundan ito ng tunog ng nabaling buto. Crack! At pagbagsak ng katawan. "Nasa taas siya!" Sigaw ng isa pa. Ratatatat! Nagpaputok si Don Buwaya kung saan-saan. Ang kislap ng baril lang ang nagbibigay liwanag. Sa bawat kislap, nakikita ni Dalisay ang isang anino. Lumilipat-lipat. Nasa kanan, nasa kaliwa. Biglang may humawak sa balikat ni Dalisay sa dilim. Napasigaw siya, pero tinakpan ng kamay ang bibig niya. "Shh! Ako to." Ang amoy. Amoy ulan at lupa. "Kalasag!" Bulong ni Dalisay at bumuhos ang luha niya. Mabilis na kinalag ni Kalasag ang tali sa kamay ni Dalisay gamit ang kanyang combat knife. "Tumakbo ka sa likod na pinto. Pagbilang ko ng 3. Bulong ni Kalasag. "Ako na ang bahala dito. Hindi kita iiwan." Tanggi ni Dalisay. "Dalisay, please," pakiusap ni Kalasag. "Kailangan kang mabuhay para may saysay ang gagawin ko." Bago pa makasagot si Dalisay, bumukas ang emergency lights. Dim light lang, pero sapat para makita sila ni Don Buwaya. "Ayun sila!" Turo ni Marikit. Nakatayo si Kalasag sa harap ni Dalisay. Wala siyang baril. Ang hawak lang niya ay patalim at isang piraso ng tubo. Hinarang niya ang sarili niya sa pagitan ng baril ni Don Buwaya at kay Dalisay. "Sino ka ba, talagang demonyo ka?" Sigaw ni Don Buwaya. Tumingin si Kalasag ng diretso sa mata ng matanda. Ang tingin ng Soy Siyam. "Ako ang multo ng nakaraan nyo," sagot ni Kalasag ng malamig. Sumugod ang 5 natitirang tauhan ni Don Buwaya. Nagsimula ang sayaw ng kamatayan. Umilag si Kalasag sa unang saksak. Sinunggaban ng braso, binali, at ginawang panangga ang kalaban sa susunod na sumugod. Bawat galaw niya ay pulido. Walang labis, walang kulang. Bawat suntok ay nagpapatulog. Bawat sipa ay nagpapabagsak. Hindi siya nakikipag-away. Naglilinis siya. Napanganga si Marikit at Manang Ginhawa. Hindi sila makapaniwala. Ang driver na nilait nila ay isang one-man army. Nataranta si Don Buwaya. Nakita niyang ubos na ang tauhan niya. Itinutok niya ang baril kay Dalisay na nagtatago sa likod ng mga drum. "Mamatay kayong lahat!" Kinalabit ni Don Buwaya ang gatilyo, pero mabilis si Kalasag. Hinagip niya ang isang drum ng gasolina at itinulak ito papunta kay Don Buwaya. Bang! Tumama ang bala sa drum, sumirit ang gasolina, at dahil sa sparks mula sa baril, push! Sumiklab ang apoy. Isang pader ng apoy ang humarang sa pagitan ni Kalasag at ni Don Buwaya. "Dalisay, takbo!" Sigaw ni Kalasag. Hinila niya si Dalisay palabas. Pero bago sila makalabas ng pinto, narinig nila ang sigaw ni Manang Ginhawa. "Marikit, anak ko!" Lumingon si Dalisay. Nakita niya si Marikit na natrap sa ilalim ng bumagsak na scaffolding. Ang apoy ay mabilis na kumakalat palapit sa kanya. Si Don Buwaya ay tumakas na sa likod. Iniwan ang mag-ina. Si Manang Ginhawa ay pilit binubuhat ang bakal. Pero hindi niya kaya. Tumingin si Manang kay Dalisay. Wala na ang galit. Ang mata niya ay puno ng pagmamakaawa. "Dalisay, tulungan mo kami."
Natigilan si Dalisay. Ito ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Ito ang mga taong umagaw sa lahat. Tumingin siya kay Kalasag. Naghihintay ang binata sa desisyon niya. Ang bodega ay malapit ng bumigay. Ang init ay nakakapaso. Ano ang gagawin ng isang Dalisay Villa Corazon? Ang apoy ay parang halimaw. Nilalamon nito ang lahat. Mainit, maingay, mapanganib. Kailangan na nating umalis, sigaw ko kay Dalisay. Ang usok ay makapal na, halos hindi na kami makahinga. Pero nakapako ang tingin ni Dalisay sa loob, kay Marikit na naiipit, kay Manang Ginhawa na humahagulgol habang sinusubukang alisin ang nagbabagang bakal. Dalisay, wala na tayong oras. Hinila ko ang kamay niya, pero kumalas siya. Hindi ko sila pwedeng iwan, sabi niya. Ang luha ay humahalo sa dumi sa mukha niya. Hindi ako katulad nila. Sa sandaling iyon, hindi bilyonarya ang nakita ko. Hindi CEO, kundi isang babaeng pinili ang habag kaysa sa galit. At sa sandaling iyon, mas lalo ko siyang minahal. Damn it! Bulong ko sa sarili. Kung mamamatay kami, sabay-sabay. Okay? Sabi ko. Plan B, sa likod ko. Bumalik kami sa loob. Ang bubong ay nagsisimula ng bumagsak. Tinulungan namin si Manang Ginhawa na itulak ang scaffolding. Mabigat, nagbabaga. 1, 2, 3. Sigaw ko. Sa wakas natanggal namin. Hinila ko si Marikit na pilay ang paa. Habang si Dalisay ay inaalalayan si Manang Ginhawa na halos hindi na makahinga dahil sa usok. Malapit na kami sa pinto. Ilang hakbang na lang. Biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa likod. Walang aalis. Si Don Buwaya. Nakatayo siya sa isang platform sa itaas. Hindi makalabas dahil napapaligiran din siya ng apoy. Hawak niya ang baril. Nanginginig. Mukhang desperado na. Dahil sa inyo, wala na akong babalikan. Sigaw niya. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Itinutok niya ang baril, hindi sa akin, kundi kay Dalisay. Bang! Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Itinulak ko si Dalisay at hinarap ang bala. Naramdaman ko ang pagbaon nito sa kaliwang balikat ko. Isang mainit na sundot na sinundan ng matinding kirot. Napaluhod ako. Kalasag! Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay puno ng panginginig. Okay lang ako, sabi ko. Pilit tumatayo, pero ang dugo. Ang daming dugo. Bang! Bang! 2 putok pa. Hindi ako ang tinamaan. Bumagsak si Don Buwaya. May 2 tama sa dibdib. Sa likod niya, nakatayo ang mga kasamahan ko sa unit. Dumating na sila. Pero huli na ang lahat. Ang putok ng baril ay nagpayanig sa buong istruktura. Ang malaking poste sa gitna ng bodega na kanina pa kinakain ng apoy ay nagsimulang bumigay. Diretso itong babagsak kay Dalisay. Wala na akong lakas para tumakbo at itulak siya ulit. Ang tama sa balikat ko ay tumama sa ugat. Kaya ginawa ko ang huling kaya kong gawin. Gamit ang natitirang lakas, tumakbo ako. Hindi palayo, kundi papunta sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at tumalikod ako para saluhin ang poste. Crash! Naramdaman ko ang pagbagsak ng buong mundo sa likod ko. Ang sakit ay hindi mailarawan. Parang dinurog ang bawat buto ko. Bago ako mawalan ng malay, may narinig akong sigaw. Anak ko! Pagdilat ko, nakita ko si Manang Ginhawa. Nakadapa siya sa ibabaw namin ni Dalisay, duguan. Sinalo niya ang natitirang impact. Siya ang nagsilbing huling kalasag. Mamanang! Bulong ni Dalisay. Ngumiti si Manang Ginhawa kay Dalisay. Isang nangiting totoo sa wakas. Pipatawarin mo ako, anak. At pumikit siya. Naramdaman ko ang paghila sa akin ng mga kasamahan ko. Iniaangat nila ang poste, pero wala na akong maramdaman. Manhid na ang buong katawan ko. Ang huli kong nakita ay ang umiiyak na mukha ni Dalisay. Hinawakan niya ang kamay ko. Kalasag,
Huwag mo akong iwan. Hagulgol niya. Huwag. Please. Sinubukan kong ngumiti. Mission accomplished at lahat ay naging itim. Ang huli kong naramdaman ay ang pagpatak ng luha niya sa pisngi ko. Dalisay amoy antiseptic. Tunog ng mahinang beep. Beep. Beep ng heart monitor. Puti ang paligid. Isang buwan na akong nakatitig sa puting kisame ng ospital na ito. Isang buwan na akong nakaupo sa tabi ng kama niya. Si Kalasag. Natututulog siya. Sabi ng doktor, comatose. Maraming bali sa likod. Isang bala na tumama malapit sa puso. Sabi nila, himala na nabuhay siya. Pero para sa akin, hindi pa ito himala. Ang himala ay kung bubuksan niya ulit ang mga mata niya. Maraming nangyari sa loob ng isang buwan. Namatay si Manang Ginhawa sa bodega. Inilibing siya sa tabi ng puntod ng mga magulang ko. Pinatawad ko na siya. Ang huling sakripisyo niya ay sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan niya sa akin. Si Marikit, nabali ang paa pero buhay. Nakakulong siya ngayon, kasama ang lahat ng board members na kumutsaba kay Don Buwaya. Nahuli silang lahat. Ang Villacorazon Corporation, na ibalik sa akin. Mas malakas, mas matatag. Panalo ako sa laban. Pero bakit pakiramdam ko, talo ako? Gabi-gabi, binabasa ko ang mission report ni Kalasag. Ang folder na dati ay simbolo ng pagkakanulo, ngayon ay simbolo ng pagmamahal. Nakasulat doon ang bawat detalye. August 14, target spotted wearing a red dress. Looks sad. Did not eat dinner. August 17th, target smiled for the first time today. It was because of a stray kitten. September 2nd, I think I'm failing the primary rule of the mission. Do not get emotionally involved. Napaluhan na naman ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Magaspang. Pero ito ang kamay na sumalo sa akin. Kalasag. Bulong ko. Gumising ka na please. Panalo na tayo. Nakuha ko na ulit ang kumpanya. Pero walang kwenta lahat ng to kung wala ka. Pumirma ako ng mga papeles kanina. Hindi para sa merger. Hindi para sa bagong project. Pumirma ako ng resignation letter at isang deed of donation. Ibinenta ko ang lahat ng shares ko. Ang kalahati ng pera ay ipinamigay ko sa mga charity na tinutulungan ng pamilya namin. Ang kalahati ay inilagay ko sa isang trust fund para kay Hiraya. Sapat na yon para makapag-aral siya sa pinakamagandang eskwelahan. Sapat na yon para sa operasyon niya sa mata at para hindi na siya maghirap habang buhay. Ayoko na ng yaman. Ayoko na ng kapangyarihan. Nakita ko kung ano ang nagagawa nito sa mga tao. Ginawa nitong halimaw si Don Buwaya. Ginawa nitong miserable ang buhay ni Manang. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Yung pangarap ni Kalasag. Kung gigising ka, sabi ko habang pinupunasan ng noo niya, dadalhin kita sa probinsya. Tayo ang magtatanim ng kamote. Tayo ang mag-aalaga ng manok. Pangako yan. Biglang bumukas ang pinto. Isang nurse. Ma'am Dalisay, oras na po ng gamot, sabi niya. Tumango ako. Habang inaayos ng nurse ang dextrose, napatingin ako sa kamay ni Kalasag na hawak ko. Parang gumalaw ang daliri niya. Napatingin ako sa mukha niya at dahan-dahan, nagmulat siya ng mga mata. Napahinto ang mundo ko. Kay Kalasag? Nanginginig kong tawag. Gising ka na. Doktor, nurse, gising na siya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay malabo pa. Nag-scan ito sa paligid. Tumingin sa kisame at bumalik sa akin. Binuka niya ang kanyang bibig. Hinihintay ko ang pangalan ko. Hinihintay ko ang Dalisay. Pero ang lumabas sa bibig niya ay dalawang salita na dumurog sa puso ko. Sino? Ka? Nanigas ako. Hindi pwede. Kalasag, ako to, hagulgol ko. Si Dalisay. Umiling siya. May takot at pagkalito sa mga mata niya. Hindi kita kilala. Amnesia dahil sa trauma. Binitawan niya ang kamay ko.
Ang sikat ng araw sa Baryo Payapa ay iba. Hindi ito nakakapasong tulad ng sikat ng araw sa syudad na tumatama sa semento. Dito, ang sikat ng araw ay mainit pero banayad. Dumadaan sa mga dahon ng puno ng niyog at humahalik sa berdeng palayan. Isang taon na ang nakalipas. Sa gitna ng isang maliit na bukid, may isang bahay kubo. Simple lang, gawa sa kawayan at nipa, pero napapaligiran ito ng mga bulaklak ng gumamela at sampagwita. Sa harap ng bahay, isang babae ang nagdidilig ng halaman. Nakasuot ito ng simpleng duster at tsinelas. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang balat niya ay medyo umitim dahil sa araw. Hindi mo aakalain na ang babaeng ito ay ang dating Ice Queen ng business world, si Dalisay Villacorazon. Dali, kakain na! Isang boses ang tumawag mula sa loob. Ngumiti si Dalisay at pumasok sa bahay. Sa maliit na kusina, isang lalaki ang nagsasandok ng kanin. May pilat pa rin ito sa balikat at likod. Pero ang mga braso nito na dati ay humahawak ng baril, ngayon ay sanay na sa paghawak ng sandok at araro. Ang bango naman ng sinangag mukal, bati ni Dalisay sabay yakap sa lalaki mula sa likod. Humarap si Kalasag at hinalikan siya sa noo. Siyempre, special to para sa paborito kong magsasaka. Pagkatapos ng amnesia ni Kalasag sa ospital, hindi sumuko si Dalisay. Araw-araw, nandoon siya. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa isla, sa ulan, sa mga pangarap nila. Isang araw, habang nagkukunwari pa ring walang maalala si Kalasag, dahil sa totoo lang, nagpapanggap lang siya dahil sa tingin niya ay mas magiging ligtas si Dalisay kung hindi siya babalik sa buhay nito. Nagdala si Dalisay ng isang maliit na itak sa ospital. Ayan, sabi ni Dalisay, gusto mong magtanim ng kamote, di ba? Eto na ang panimula mo. Natawa si Kalasag ng malakas sa unang pagkakataon. At doon, tumigil na siya sa pagpapanggap. Niyakap niya si Dalisay ng mahigpit at sinabing, "Oo na, naaalala na kita. Mahal ko." Tinupad ni Dalisay ang pangako niya. Iniwan niya ang syudad, binitawan niya ang yaman, dinala niya si Kalasag sa Baryo Payapa, kung saan bumili sila ng maliit na lupain. "Kuya, Ate Dali." Isang masayang boses ang narinig nila mula sa labas. Isang batang babae ang tumatakbo palapit. Ang buhok nito ay nakatirintas at may suot itong salamin. Si Hiraya. Tagumpay ang operasyon. Hindi perpekto ang paningin niya, pero sapat na para makita ang kulay ng mga bulaklak, ang ngiti ng kanyang kuya, at ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang Ate Dali. "Nagpabili po si nanay ng itlog," sabi ni Hiraya. "Sige, pagkatapos nating kumain," sagot ni Kalasag. Umupo silang tatlo sa maliit na mesa. Ang pagkain nila ay simpleng tuyo, itlog at sinangag. Pero ang tawanan nila ay mas masarap pa sa kahit anong steak sa mamahaling restaurant. Pagkatapos kumain, lumabas sila para maglakad sa pilapil. Magkahawak kamay si Kalasag at Dalisay. Si Hiraya naman ay masayang tumatakbo sa unahan, hinahabol ang mga tutubi. "Masaya ka ba?" tanong ni Kalasag kay Dalisay. Tumingin si Dalisay sa paligid. Ang palayan, ang bundok sa malayo, ang asul na langit. Tumingin siya kay Kalasag, ang lalaking sumalo sa kanya ng literal at paulit-ulit. "Hindi ko pa naranasang maging ganito kasaya," sagot ni Dalisay. At totoo iyon. Wala na ang mga bodyguards, wala na ang mga board meetings. Ang tanging yaman nila ngayon ay ang lupa, ang pagmamahalan, at ang kapayapaan ng puso. Huminto si Kalasag at humarap kay Dalisay. Kinuha niya ang dalawang kamay nito. "Dalisay Villacorazon." Seryosong sabi niya. "Opo, Kalasag Mabini?" Nakangiting sagot ni Dalisay. "Wala akong singsing na may diamante. Wala akong maibibigay sa iyong mansyon," sabi ni Kalasag. "Ang kaya ko lang ipangako ay itong mga kamay na magtatanim para sa iyo at itong puso na poprotekta sa iyo habang buhay."
Lumuhod siya sa maputik na pilapil. Pakasalan mo ako. Tumulo ang luha ni Dalisay. Luha ng kaligayahan. Oo naman, sagot niya. Oo. Isinuot ni Kalasag sa daliri ni Dalisay ang isang sing-sing na gawa sa baging na may maliit na bulaklak ng sampagita sa gitna. Iyon ang pinakamagandang sing-sing na nakita ni Dalisay sa buong buhay niya. Nagyakapan sila sa gitna ng palayan, sa ilalim ng araw, habang si Hiraya ay pumapalakpak sa di kalayuan. Ang tunay na yaman pala ay hindi ginto. Ito ay ang kamay na handang sumalo sa'yo kapag ika'y nahuhulog. At sa wakas, natagpuan na nila ito sa isa't isa. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Nakalasag at Dalisay. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng puso at sa lalim ng pagmamahal. Sana po ay may napulot tayong aral sa kanilang paglalakbay. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na akala natin ay mahalaga. Kapangyarihan, yaman, pangalan, para lang mahanap ang isang bagay na mas importante, ang kapayapaan ng kalooban at ang isang taong tatayo sa tabi natin, anuman ang mangyari. Huwag po tayong matakot magsimula muli sa simple dahil madalas sa simpleng buhay natin matatagpuan ang tunay na ligaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.